Magandang gabi po sa inyong lahat ng Lunes. It's holiday. Ako po si Radyoman, Jenny Pahilang, at ito po ang Usapang Batas with Attorney Rene Bueno. Attorney, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, partner Jenny, at sa ating mga kaiyubi. Buhay na buhay tayo. Lunes na naman. Oo, pero holiday. Oo at nga. walang pasok ang ating mga manggagawa. Kaya pala ang tahimik ng paligid ng Atlanta Center. Oo, ng Annapolis Street, Green Hills. Ayan, dahil holiday, partner. Yan, National Heroes Day. Nako, speaking of Heroes Day, mamaya may tanong ako sa iyo, partner. Pero bago yan, kamusta muna ang weekend mo, Attorney Bueno? Medyo nakapagpahinga tayo sa ating mga gawain sa trabaho at sa negosyo. Yes. And bukas, Attorney, nag-announce na po ang DILG na walang pasok, yung mga lugar. Ayan, nakapost yan sa ating official Facebook page ng Giza XL News because of the weather. Yes, magandang balita yan sa mga batang ayaw pumapasok araw-araw. Pero alam mo, partner, madami tayong magandang balita ngayon sa araw na to. Unang-una ay naglapsin tuloy yung ating konektadong Pinoy na magpapababa, magiging affordable ang internet access natin. Yun. At magbubukas sa pintuan para makapasok yung ibang gustong pumasok sa ganitong klaseng negosyo. Mawawala na yung legislative franchise para makapag-operate ka ng ganyang klaseng negosyo sa internet. Yun naman ang hinintay natin, attorney, partner. Ayan. And invite mo na natin yung ating mga nakikinig po sa kanilang mga tahanan. Gusto niyo pong makita ang ating Attorney Rene Bueno, of course ang inyong Radyoman Jenny. Live na ho tayo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok at sa Expo, yung dating Twitter. Paki-like and share ang aming programa Usapang Batas sa DZXL News. Kung may tanong sila, partner, sa ating mga pinag-uusapan o pag-uusapan sa gabing ito, sige po, mag-comment kayo dyan. Babasahin namin mamaya ni Attorney Bueno at sa mga kayubi natin. Ayan, buhay na ating mga kayubi, Attorney. Ayun, madami ng nakatutok sa ating programa ngayon. Alam mo, very exciting ang ating mga topic ngayon sa episode na to sapagkat pag-usapan natin yung pananagutan ng mga property owners, mga private property owners at maging yung pananagutan din ng ating gobyerno kung sakasakaling ang isang kalye, street, public buildings or any infrastructure projects ay makakapinsala o makakasakit sa isang tao. Ano ba ang kanilang mga responsibilidad as compared with the responsibility of private owners of these properties. Kasi katulad kanina, ako'y napakinggan ko dito mismo sa DZXL, napakinggan ko ang isang balita na kung saan ang isang pader ay gumuho habang isang sasakyan, kotse ay nakaparada sa tapat ng isang ari-arian. Ito, nakikita natin. Salamat kay Mikay sa ating digital team partner. Okay, so binaksakan niyang kotse na habang nandoon sa loob ang mag-asawa, karga-karga ang isang taong gulang bata. Ngayon, tanong dito, ano ang pananagutan ng may-ari ng pader na yan? Mukhang ito ay pag-aari ng isang pribadong tao. Yun. So ano ang pananagutan niya dyan? Grabe yung nangyari, partner, So buti na lamang at hindi napinsala yung bata sapagkat niyakap ng kanyang ina. Yun. Grabe. So pag-usapan natin yan, ano ang responsibilidad ngayon ng may-ari ng pader? Siya ay may legal na pananagutan dyan. Ang tawag namin dyan sa batas ay quasi-delict o tort. It's quasi-delict. Quasi-delict ang tawag dyan. Na kung saan yung may-ari ng pader na yan ay may pananagutan sa ilalim ng batas dahil sa kanyang kapabayaan na mag-exercise ng required or due diligence. Dahil alam mo namang yung pader mo siguro ay alam mo naman na lumang-luma na. At minsan nakakakita nga tayo ng pader na medyo tagilid na. Ay dapat yan nag-exercise ka ng proper
diligence upang makaiwas na makapinsala sa ibang tao, so sa ibang ari-arian. Oo. So kung ako pala partner, Attorney Bueno, ay may ganyang ari-arian na halimbawa yung pader at alam ko medyo, teka muna, parang tagilid na. O puro lumot na partner Nilulumot. Oo, luma na sa akin. Mukhang mukhang walang bakal nga yung pader Oo, so wala ibig tayong nakita, sabihin na substandard yung pagkakagawa ng kanyang pader. So kung sa inyo ay mangyayari ito, sa lahat ng nakatutok sa atin, kung kayo ay makakakita ng ganyang pader, i-report nyo na sa local government ninyo. Yun ang aking dapat para mabigyan gawin. ng aksyon at masulatan na rin ang may-ari ng pader na to na gumawa na siya ng necessary action in order to avoid this kind of accident. So barangay muna ako, partner. Barangay, tapos papunta sa munisipyo upang gumawa ng paraan na ayusin ang pader. Sapagkat siya ay magiging liable dyan kung hindi niya gagawa ng paraan ng pag-aayos ng ganyang klaseng ari-arian. Katulad nito, ang napinsala dito yung sasakyan. Ayan, at natin. Yung nasugatan yung ama at yung ina. Buti na lang ang sanggol ay nakaiwas. Alam mo tawag doon, partner, guardian angel. Guardian angel. May sumalo doon sa bata. Partner, So, dapat sagutin ito ng may-ari ng pader. Ano ang pananagutan dito, partner? Depende ba ito doon sa bigat ng pinsala o damage na kung ano yung actual damages na natamo ng may-ari ng sasakyan. Katulad nito, may kotse. Yung kotse na yan, sagot niya yan. No? At yung ospitalisasyon ng mag-ina o ng mag-asawa ay sasagutin niya yan. Yan ay nakasaad sa ilalim ng ating civil law under Article 2176 na kung tawagin ay quasi-delict, na kung saan sinasabi dito na kung sino man ang makakapinsala, nagkaroon ng injury yung another person, no, ay nang merong naipakita talagang kapabayaan sa parte ng may-ari ng property na yan. No, there being no pre-existing contractual obligation. Walang kontrata sa kanila, walang pre-existing contractual obligation. So therefore, papasok to sa ilalim ng Article 2176 na kung tawagin natin ay quasi-delict or tort. Magiging liable sila dyan. Pag sinabing liable, ito na yung sabi mo, partner, Attorney Bueno, na yung kotse, yung gamot. Lahat ng gastos niyang pwede niyang singilin doon sa may-ari ng property. Tanong ni Maylene sa'yo, Attorney, magandang gabi. Paano po kung walang pera yung may-ari ng pader? Hindi, yung mga ari-arian, magiging habulin yan ng napinsalang may-ari ng sasakyan. Yun ang mangyayari. Pero dito mukhang hindi walang pera to dahil maganda yung bahay sa tapat ng pader. Eto, no? Ngayon tuloy-tuloy na pag-ulan. Ayan, yan talaga. Yan ay dulot ng bagyo yata, tuloy-tuloy ng pag-ulan. Kaya kung yan ay mangyari sa government property dahil substandard yung mga materials na ginamit. So, grabe nangyari, no? So, ang gagawin dito talaga nung mag-asawa, ay magpa-file ng, magki-claim yan ng damages against the private owner nung pader na yan. Pader. But the question here is, partner, attorney, that is private, no? So, pribadong pag may-ari yan. Pero halimbawa naman ito, sabi ni Lemon muna sa'yo, partner, wala pong pundasyon o footing yung pader. Ayan, marupok, nilulumot na. Wala akong nakitang bakal Hindi binakalan Baka minsan ginagawa dyan, kawayan yung ginagawang tusok doon sa loob ng hollow blocks. It has nothing to do with yung pader naman. The other question, partner, Attorney Bueno. Attorney, paano naman po kung puno ng kapitbahay yung bumagsak sa bubong ng bahay nyo? May liability pa din doon. Dapat kahit bagyo? Kasi kahit bagyo daw ang naging dahilan. Kung titingnan natin kung ano yung proximate cause of the injury and damages against the kapitbahay. So kung mapapatunayan mo na yung injury ay may causal link, direct link doon sa injury, yung pagbaksak ng puno at saka doon sa injury
na tamo ng kapitbahay mo. Pag yun ay naging proximate cause, ay liable ka. Pero kung hindi naman siya proximate cause, may other intervening cause, ay makakaiwas. So medyo ganun pa pala yun, attorney, ano? So dapat mapatunayan mo na merong direct link between the injury sustained by by another person dun sa pagbaksak ng puno na yun. So, file yun, case yun. Patutunayan mo na talagang yung pagbaksak ng puno is the proximate cause. Okay, yun yan, Mylene. Attorney, pinag-usapan natin yung pribado, no? But ikaw kahapon, nakita naman natin na nagtungo rin ang Pangulo, no, sa bahagi ng Benguet. Oo, nagbiyahe. Kahit linggo, nagbiyahe ang ating Pangulo. Ganun kaseryoso ang ating Pangulo ngayon. Ito, sinasabi yung pribado yung pinag-usapan natin sa Antipolo. Okay. But what about naman, attorney, kung halimbawa sa bahagi naman ng gobyerno, no, yung magkaroon ng sabi natin kapabayaan, ano ba ang natin dito, responsibility ba o pananagutan dito, attorney? Katulad nito, no, nakita natin sa balita, no, na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Tuba, Benguet. Yes. At in-inspection niya yung construction doon sa may Cannon Road. Di ba? At kung mapapansin mo sa retratong nakita natin sa balita, ay mukhang hindi maganda ang pundasyong ginawa ng engineer doon sa Tuba, Benguet. Mukhang anytime babaksak yung ano na yan yung infrastructure na yan. So kung assuming karon ng malakas na bagyo, tapos bumaksak yung protection, yung wall. Kita mo, no? At may dumadaan na bus, mas punong-puno ng pasahero. The question now is, who will be liable? As compared with this quasi-delic na binaksakan naman ng pader yung mga mag-ina. Dito, sino ang magiging liable? So yung kanina, ang tawag natin quasi-delic, but in the case of a government property that caused damage to another person or property, there is one provision under the civil law na kung tawagin natin ay special quasi-delic. Iba naman to. Iba to. Attorney. Pero kakaibang quasi-delic to dahil itong probinsyon na to ay nakatuon sa mga government officials under Article 2189. Yung kanina 2176. So lumundag tayo sa 2189 ng civil law. Itong probisyon ng batas na ito ay nakatutok sa mga provincial government, city government, municipal government na kung saan kapag ang roads, streets, public buildings, or any public work ay nakapinsala to another person or property, sila ay magiging liable for damages. Kalalong-lalo na, worst case scenario, may namatay. Naku po, yun ang iniiwasan. Hindi injury lang. Nagkaroon ng pagpanaw ng isang tao or ilang tao dahil doon sa pagbagsak, pagguho ng isang pader dyan sa Cannon Road dahil sa substandard ang mga materials na ginamit. Nako. Katulad niya sa flood control. Abay, magiging liable ang mga provincial, city at municipal government if they exercise control and supervision over these projects. Ang presumption dyan, meron silang control or supervision pag ganyan mga project pagkat yan ay ginawa sa ilalim ng kanilang jurisdiction. Naku. Diba? So sino ang yung bawa, may isang bus na dumaan or private car or whatever, yun din nang mag-file, Attorney Bueno, partner? Ay kung sino yung napinsala o sino yung kamag-anak ng namatay na tao dahil sa pagguho ng isang pader o ng isang istruktura na gawa ng gobyerno, yun ay may karapatang mag-file ng claim for civil damages under Article 2189. Nagkaroon na ng kaso ang ating Korte Suprema dito na magandang halimbawa tulad nitong mga kapabayaan ng ating provincial, city, or municipal government. Ito yung kaso ng City Government of Manila versus Tantiaco. Ano naman ito, Attorney? Ay, ang kaso na yan ay yung isang mama dumadaan sa kaisang kalye sa Maynila. Bukas yung manhole. Ay, walang takip, nilalaglag siya doon. Naku. Ayan, sabi ng Supreme Court, ikaw City Hall Government ay may responsibilidad na bayaran yung tao na yan sa ilalim ng Article 2189
ng civil law sapagkat ikaw dapat ay nag-oobserba ng the proper diligence required from the city government. Dahil kung ikaw ay naglagay man lamang ng ilaw doon at tinakpan mo yung manhole, hindi sana nahulog yung mama. Oo, yun lang ano. So yun ang special quasi-delict. Oo. Pero ito pinag-usapan natin, Attorney Bueno, partner. Ito yung shock, yung ano no, yung stone shed ito tawag dito yan, no. Kung makikita, sana mapakita dito sa screen natin yung binisita ni Presidente. Presidente na sa Benguet. Bagong gawang shed ba yan? Oo. Yan. Protection sa mga dumadaan sa Cannon Road. Oo. Na mukhang alanganin ang posisyon Gilid na gilid doon sa bangin yung pundasyon Correct. So nagpunta doon ng ang Presidente. Pangulo. At nakita mo yung doon sa litrato na tinignan natin, partner. Ito yung rock shed project sa Camp 6, Cannon Road, Tuba, Benguet. Oo. Diba? Now, the question is, wala bang alam dito yung pinaka-official, mayor or what, city, yung mga officials from the Benguet? Pagkakadinig ko sa balita ay mukhang Baguio hindi. This is sa Baguio. Mukhang hindi kinukuha ang consent ng mga local officials kung merong ditong mga proyektong ginagawa ang national government katulad ditong mga proyekto sa Cannon Road. Kasi ang Cannon Road is considered as a national highway yan. Yes, Ayan, pinapakita na ngayon. So, supposed to be dapat ang local government officials ay liable dito that because this national projects ay dapat alam nila to. Kasi mo nakarating ang Pangulo, partner, sa nakarating ang Pangulo. Nakarating ang Pangulo, ayan na, ini-inspection niya. At nakita niya na substandard at talaga namang basta-basta na lang tinayo yung dyan sa Cannon Road na yan. Kung makikita natin dito sa video na to, na gilid yung yung pundasyon ng tinatawag na proyekto na yan. So, delikado yan. Ngayon, kung sakasakaling babaksak yan, wag naman sanang mangyari. Nakita mo yung babagsakan, partner? Bangin Bangin yun paano kung may dumaan dyan tapos biglang binaksakan yan? May dumadaan na bus, ayan. Biglang bumaksak yung bus. Ayan, yung mga ganyan. Ako, nakakatakot yan. Diba? Magiging liable. Look at that, partner. Gilid na gilid. Tingnan mo ilalim mo. Anong klaseng mga district engineers yan sa probinsya ng Benguet na yan? So galit na galit si Presidente dyan dahil sa proyekto na yan. Substandard tapos hindi talaga appropriate or yung pondong ginamit ay maliit lamang kumpara doon sa pondong inallocate para sa project na yan. So galit na galit yung Presidente dyan. Ay, tingnan mo. Look at that, partner. Mga kayubi, nakita nyo ba yun? Anong klaseng yan? Anong klaseng proyekto yan? So definitely, kapag yan may nangyari dyan, the liability will not only fall doon sa mga national government officials. The provincial government, the city government, or municipal government may be held liable for quasi-delict under 2189. Ngayon, ang problema dito, ito. Paano kung napatunayan ni Presidente, may bit-bit na dokumento na naman si Presidente yung pinakikita dyan Paano kung napatunayan substandard at hindi talaga yun yung amount of the project? Tinipid at may nangupit na naman dito. So the quasi-delict or the civil liability of these public officials, from the city to the provincial government, papunta doon sa mga national government officials, the civil wrong will now become a criminal liability. That is papunta na into criminal. Kasi and when it is criminal liability, partner, mas mabigat na ito. Mabigat to. Kasi kanina pinag-uusapan natin, civil wrong lang. Because quasi-delict is not a crime. It is only a civil wrong. But if it can be discovered at nalaman ng Presidente na tinipid yan at may mga public officials na nangupit na naman sa pondo ng bayan katulad ng mga sa mga flood control projects, abay papasok na dito yung mga special laws
Katulad ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Oo. At yung provision sa ilalim ng Revised Penal Code na malversation of public funds. Oo. Maraming batas na papasok dito na kung saan ang officials involved in this project will be held liable not only civilly but criminally liable. Kulong yan, partner. Kulong yan. Oh. At yan mabigat na kaso yan sapagkat daang-daang milyon ang pinag-uusapan dito. Hindi ordinaryong krimen to. Okay. So partner from there, DPWH. Oo. Oh. And, DPWH. And what about the mayor, di ba? Baguio? Si Mayor Magalong. May alam ba siya dito? Alam mo, kung ako yung mayor at may tinatayo sa jurisdiction ko, siyempre usisain ko yan. Ano ba, bahay mo? Sa paligid ng bahay mo? May nagko-construct. Hindi mo pakikialaman? Hindi mo aalamin? Usisain mo yun. Oy, may permit ka ba ng gobyerno? Correct. Diba? Dapat alam mo. So, hindi pwedeng ikatwiran dito ng mga local officials na sila ay walang nalalaman tungkol sa pagtatayo ng ganitong proyekto. Being a responsible public official kapag may tinatayo na ganitong daang-daang milyong pisong halaga ng isang proyekto, hindi ka ba magtatanong? At lalo na ito ay may kinalaman sa proteksyon ng iyong mga kababayan na pauwi ng Baguio, ng Benguet. Hindi mo ko mapapadaan dyan, partner. Ay, naku, hindi ako dadaan Hindi ako pupunta ng Baguio pag ganyan lang ang dadaanan ko. Mahirap yan. Na hindi... Kita mo yung mga lupa, yung partner, mga kayubi, yung lupa, nag-landslide yan. Partner, kahit anong tama ba, tibay? Oo, pero kahit anong tibay kapag kalamidad, partner, di ko alam pero nakakatakot, hindi ba? Sabi ni Code 45, Attorney Bueno, dapat siguro mag-subcon na lang tayo sa mga dayuhan para maprotektahan ang pera at projects ng bayan natin. Makakasiguro pa tayo na maayos ang gawa. Oo, pag mga Hapones ang gumagawa, talaga mataas ang kalidad ng mga proyekto. Katulad nung yung ginagawa ngayon sa EDSA, yung subway ba yun? Subway. Diyan sa amin sa Mindanao Avenue. Gawa na ba? Hindi pa. Hindi pa tapos, no? Pero mabilis, partner, Oo. Ayun. So, pag Hapon at mga dayuhan. Pero dito naman kaya din nating gawin yung mga ganyan dekalidad. At magagandang proyekto provided yung mga nangangasiwa dyan ay walang bahid ng korupsyon ng mga utak. No, sabi ko nga sa iyo kinakailangan na siguro nga mag-giveaway na itong matatandang namumuno sa atin at palitan na ng mga kabataan na idealistic, alam mo congratulations sa iyo nag-trending yung sinabi mo last week na dapat yung edad ng di ba? Ng mga presidente. Leaders ng ating pamahalaan. Si Vico Soto. Unang narinig sa iyo yon sa usapang batas. Partner, National Heroes Day ngayon, August 25. Yan, sa oras nating 8:25, partner. Sino ba ang paborito mong, speaking of national heroes, ayan, mga bayani, di ba pinag-uusapan natin? Sino bang paborito mong bayani, partner? Ako, ang paborito kong bayani ay si Jose Rizal. Oy, bakit? Sapagkat nung siya ay lumalaban sa pamahalaan ng mga Kastila, nung tayo ay sinakupan ng halos 300 taon. Di ba? Ang ginawa niya ay lumaban siya sa mga Kastila sa pamamagitan ng kanyang ballpen at papel. Panulat. Ayan. Sa pagsusulat. No? At sinulat niya nga ang Noli Me Tangere, sinulat niya El Filibusterismo, at isa sa mga libro na yan ay sinulat niya sa Germany. Sa Heidelberg. Sapagkat siya ay na-inspire sa napakagandang lugar doon. Dr. Jose Rizal. Dr. Jose Rizal. Pag sinabi yan, ang sinasabi ay ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya kailangan simulan na natin ang pagbabago sa ating bayan na base dyan sa deklarasyon ng ating national hero na si Dr. Jose Rizal. Na ang kabataan dapat ang mamayani sa bayan na to at maglingkod. Kasi incorruptible yung mga yan. Talagang sabi mo, talagang very eager sila. Talaga yung kanilang energy, yung power
nila. Tingnan mo ang nangyayari to serve. ngayon, di ba? Yung Vico Soto. Oo, Talagang walang pakialam yan, sino tamaan dyan. Di ba? Oo. Then may mga, alam, you cannot please everybody naman. May mga netizens din na hindi, alam mo naman, hindi rin gusto yung ginagawa niya. Pero marami din naman ang humahanga. Mas marami ang humanga sa kanya dahil kung tutuusin, mga kabats ng nanay niya yung tinatamaan dito. Oo nga eh. But you know, natanong ko sa ito, partner, mga kayubi, kasi isa na namang kabataan na nag-trending ngayon at nag-trending ngayon sa social media at halos nababasa ko ng mga netizens ay talagang humahanga sa kanya and he's only 28 year old. Bata. Napanood ko din yan sa DZXL News. Oo. Itong Parang magkahawig kayo, partner. Oo, iyan. Lamang ako na isang paligo at 10 taon sa Tama yan, partner. Yan ay sa katauhan ni Congressman Leandro Legarda Leviste. Leviste. Ito ay anak ng ating senadora. Yun Na si magandang lalaki to. Sabi ko sa'yo, partner, magkahawig kayo eh. Gigilid ka lang ganyan eh. Kamukha ni may hawig kay Loren eh. Kahawig nga, Ito partner. ay anak po ni Loren Legarda. Senator. Kaya tayo ay palagay ko hindi tayo nagkakamali sa ating mga sinasabi dito sa usapang batas. Kabataan ang dapat na mamuno na sa ating pamahalaan dahil sila ay talaga namang may mga incorruptible mind. For a change naman. For a change. Partner, lahat nagbabago eh. So, nananawagan tayo kay Tito Soto. Isulong mo na yung amendment to the Constitution. At una ko narinig yan kay Atty. Bueno last week. So, ito, ang istorya sa likod nito, partner, ay meron na namang contractor. Ito na naman tayo sa flood control. Hindi na matapos-tapos ang flood control. May ibinulgar itong kongresista, batang-bata, bagong-bagong kongresista mula sa Batangas. Ala, ay mga taga Batangas. Ayago naman, proud baga kayo dyan. Nagbesto ng corrupt na district engineer. At i-quote natin, partner, yung sinabi ni Senator Ping Lacson sa ating DZXL News. Sabi niya, partner, this reinforces my fury dun sa privilege speech na parang yung mga DPWH officials, at least at the district level, relegated, no, partner, na sila na parang legmen or bagman ng powerful contractors. Ito yung mga kaya dapat, sabi niyo, yung kaso should really dig deep into what's behind itong attempt nitong si partner Kalalo, no, at to bribe Congressman Leviste. Ayan, and Senator Ping Lacson. Knowing Senator Ping Lacson, ha? Alam mo to si Senator Ping Lacson, nung araw pa to, silang dalawa ni Miriam Defensor Santiago ay ayaw nito ng pork barrel funds. At ngayon naman ay itong pork barrel na to, ngayon naman uso ngayon, flood control funds. Diba? At ako, kung hindi maamyendahan ng ating saligang batas, magandang material to for president. Dahil ito, hindi corrupt to eh. Si Ping Lacson. Yes. Magandang material yan. Talagang sabi niya nga kahapon, hindi ko kayo titigilan hanggang hindi ko na ibubulgar kung sino yung mga senador na sangkot dyan sa flood control projects niya. Talagang, yun yung as in, realidad na talagang bumabaha. Bumabaha na partner. Sabi niya, kailangan malaman natin at kailangan managot yung mga sangkot na kongresista at senador dito sa flood control projects na to. Pero, partner, sa pinakita ng isang kabataan na congressman natin from Batangas, ay hindi siya nasilaw. Tama, partner? Oo. Pero inalok to ng kung ilang milyon. Ang total of bribe money talaga is 360 ang pagkakaalam ko. Million. Pero ang batang-bata, yan nga sinasabi ko, pag bata, incorruptible yan. Hindi kumagat sa suhol. That is bribery. Yeah, bribery yun. So, na-entrap siya tuloy. Diretso ngayon sa kulungan. Yung nag-offer ng bribe. Lakas ng loob, partner? Ang lakas ng loob. Biruin mong alukin niya yung bata na yan. Kung siguro medyo maedad na yan baka.
Kaya nga, lagi talagang laging iba ang bata sa... Iba ang bata. Oo. Kaya dapat magbigay daan na tayo sa bata at kailangan ang bilis-bilisan ng pag-amyenda sa konstitusyon upang mga ganitong klaseng bago at batang-batang mga leader ng ating bansa ang dapat mamuno sa ating bansa. And it's a good example. So, ang kaso doon, partner, is panunuhol, no? Panunuhol, bribe. Binabribe niya yung bata. At dapat magpatuloy yung ganitong gawain ng mga politiko na umiwas sa mga tukso. Parang yung kanta ni Eva Eugenio na tukso. Layuan mo ako. Layuan mo ako. Pero parang may bagong version eh. Ikaw ang lumayo sa tukso. Diba, dapat partner? Siguro sa Congress palaging pinatutugtog yung awitin na yan ni Eva Eugenio. Pagpasok mo pa lang ng nung entrance ng... tukso, layuan mo. Yung pinaka-chorus ng kanta. At na ma-remind ang ating mga politiko na laging maraming tukso. Yan. Talaga hindi naman naman lahat, yung ilan lang naman. Oo naman. Kaya lang, partner, ito yung magandang sa atin. Sabi, eye-opener nga to the public na sa kabila ng usapin ng flood control project, ng mga suhulan na yung mga contractors, so on. May mga ganitong pangyayari talaga in reality, Totoo talagang nangyayari. Nangyayari talaga. Oo. And with Congressman Leviste, hindi siya nagpasilaw dito. At sana all. Hindi lang yung bata, pati matanda. Oo naman. Kasi may mga ilang nasasangkot na mga veterano dito sa usapin ng flood control projects. Yun naman. Ito yung sa lugar niya mismo, sa distrito niya sa Batangas. Oo. Parang may pinakita yung yung lugar na yung flood control, partner. Sana hindi lang isang Congressman Leviste ang magbigay pa ng halimbawa, no? Sana magbitawan na rin yung sa ibang probinsya, lalo na sa parte ng Cebu, ng Mindanao. Baka meron din diyan, no? Baka mamaya magulat na lang tayo, bigla na namang may balita na si Presidente nandun na sa Mindanao at sa Bisaya at malay mo, sumusugod na naman to, naka-t-shirt na lang. Malay mo, partner, nung isang araw nasaan nga siya? Bulacan. Sa Bulacan. Medyo bigla sumugod sa Bulacan. Medyo bengat na to, partner. Mukhang pagkatayo sa kamay, dumiretso sa baliwag eh. Tapos linggo, di ba? Tama, partner? Tapos kahapon, linggo. Di ba dapat pahinga? Dapat nagpapahinga yung tao. Biglang walang pahipahinga kasi pag presidente ka eh. Lalo na't galit ka na dito sa korupsyon na to. Kanina nga narinig ko sa balita na that the president will not leave Malacanang. No? Kapag hindi niya natatapos pa ang kanyang laban sa korupsyon. Nireport yun ng ating radyo man, si Chanel Salazar, na hindi siya aalis ng Malacanang na hindi niya tatapusin ito. And during our RMN Network News partner, attorney, ay may mga contractor na nabanggit during our news. Sinong contractor ang nabanggit? Nandun sa ating news item, partner, marami eh. 15 yung binanggit ng ating Pangulo. Yes. At kasama dyan yung binanggit ni Vico Soto, si Diskaya. 15 yan na hindi sumipot yung halos sa kalahati sa investigation sa Senado. At ang nagsipunta ay mga representative lamang ng si Jobit Moya. Yes! ng That's Entertainment. Bumisita sa atin. Papasukin mo ba, attorney? Okay lang. Pwede bang pasukin? Kaway-kaway. Si Jobit Moya ng Wednesday Group ng That's Entertainment. Naglilinis kami, no? Yung mga edad namin yan ng pero kabats din niya si na Ian Veneracion eh. Pero siya yung bisita mo ba, senior partner? Hindi, nagyayaya siya magkape pero iintayin ako niya sa labas. Bakit mo pabatiin, partner? Pwede ba siya? Pwede bumate? Oo. Sige, halika. Mikay, ayan, pakibatiin natin si Jobit Moya. Jobit Moya. Artista yan eh. Hindi makarelate si Mikay kasi si Mikay starstruck na eh. Inaabangan ko yan na Wednesday Group ng That's Entertainment. Sheryl Cruz. Yeah, kabats niya. Yes, favorite ko yan. Hindi mo siya makikilala. Welcome, sir. Bati ka. Bati ka ng konti. Sige lang, attorney.
andito po sa ating studio si Jobit Moya, yung Wednesday group ng That's Entertainment, no? At kaya lang nag-iba na itsura niya ngayon eh. Gumapo. Lalong gumawa po nung hindi na siya long hair. Pababatiin lang po namin. Pababatiin lang namin sandali. Bisita ni attorney. Artistahin pala mga bisita mo, ha? Dati kasi inaalok attorney? din ako ni Kuya Germ sa That's Entertainment. Hindi lang ako pumayag dahil medyo maliit ang alok na talent fee. Di wow. Sabi ko si Jobit na lang ang kunin niyo. Hi sir, welcome to Usapang Batas with Attorney Rene Bueno, Radyo Manjeni po. Hello. Kamusta kayo? Alam mo, it's so nice to be back sa DZXL. Ganda ng boses, attorney. In the 80s, well, late 80s, early 90s, may show kami dito. Pero doon pa ito sa likod ng Robinson's Galleria. Oh, that was... Ano tayo eh, miyembro tayo ng pamilya ni Kanoy nung araw. Chairman! Alam mo, doon pa kami, 18th floor nung araw. Doon, kasama ko si Giovanni Calvo. Oh Every yes, that Wednesday was may the show ako original building of so RMN. pagkatapos namin ng show sa GMA7, alagari pa ako rito. At meron akong radio program kami ni Giovanni. Ano title ng program ni Attorney? Hindi ko na maalala, Diyos ko. That was, hindi ko nga maalala, inalmusal ko kanina, yung pa kayo. Well, napaghahalata yung edad nito. Welcome sa programa ni Attorney Bueno, Usapang Batas. Idol natin yun eh. Ako mga magagandang... Matagal ko ng idol yan si Jobit. Bata pa lang ako pinanonood ko sa Dutch. Mga kasama. Aray na ko. Mga kasama. Ayan na po. Hindi natin pwedeng kasuhan si attorney. Oo, kasi... Baka sa... Ayan, so, nung araw kasi umaarte pa ako. Ngayon, nag-iinarte na lang ako. Batiin mo na yung mga kayubi natin, Sir Jovi. Uy, hello kayong mga kayubi. Mabuhay kayong lahat. Mga kayubi. Ayan. Dito tayo lagi tumangkilik dahil dito nyo maririnig. Dito nyo malalaman kung ano ba ang batas. Ano ba ang saysay ng batas at paano ito ang ating kakampi kung gagamitin sa tama. With Attorney Rene Bueno. Jobit, no? At saan ba tayo ngayon? Napadaan lang ako, pauwi na ako. Pagtingin ko, kumaway lang ako eh. Sige. Thank you, Sir Jovit. Maraming salamat. Ako'y babatsin at uulan. Kaya mag-ingat kayong lahat. At bukas, walang pasok ang mga estudyante. Wala rin pasok according to the DILG. Yeah, walang pasok. So yan ay uulan. So magdala na kayo ng payong. Yung mga umorder ng ng ulan, pakisoli na lang. Okay. Mabuhay kayo lang. Mabuhay, Attorney. Mabuhay, my dear. It's so nice to be back sa DZXL. Mabuhay. Thank you. Salamat, Jovit. Thank you, Sir Jovit. Ayan. Okay. So, Attorney, thank you po, Sir Jovit. So, oras natin 8:40. Sir, going back dun sa ating pinag-uusapan, ano lang yan, on the lighter side lang, Attorney, no? Para medyo yung ating mga kasama. Dun nga, baka naman sa susunod na araw, Attorney, Mindanao na ang puntahan ng Pangulo. Oo nga, yun. So, nasa Benguet na yun. Dito ay talagang prosigido, seryoso ang ating Pangulo na ipahinto ang korupsyon sa ating pamahalaan. And this is the first time that I experienced na makakita ng isang leader na bansa na talaga naman nagpupursige. At talaga namang madaling araw pa lang siguro gumigising na to at nagpaplano kung saan pupuntang merong flood control projects at manghuhuli ng mga corrupt officials. Minsan ko gusto ko tanong, natutulog pa kaya ngayon ng Pangulo? Kakaisip kung saan naman siya susunod na pupunta, no? Pansinin mo ang presidente, no? Ang laki ng eyebag. Kakaisip, no? Puyat yan. Oo, Attorney. So, dito ay, yun nga, yung going back dun sa Benguet, no? Ay talagang mapapanagot dito pag nagkaroon ng kapabayaan. Hindi ba mahirap, Attorney Bueno, na mapanagot ang gobyerno? Di ba mabagal, matagal? The general principle in this case is actually meron sovereign immunity ang ating pamahalaan, ang ating state. But this is an exemption to the rule, yung binanggit ko sa iyo kanina na Article 2189, kung civil liability lamang ang ating pag-uusapan. But in the case of those public officials that may be held criminally liable, kapag napatunayan na sila ay merong malis, merong gross negligence, no? At talagang may deliberate intent to cause damage or harm to the public,
Like for instance, ang nangyayari ngayon sa ating flood control projects na yan. Then, the general principle of sovereign immunity will be lifted. It will be set aside. And then the public officials will now be subject of a criminal prosecution. Yun naman talaga. Pero kung kukumpara mo from the private to government, madali lang naman din ang proseso nito sa batas. Sa ano kasi, sa pribadong tao na nagkaroon ng harm, injury, ay kasi ang kinakailangan lang, quantum of evidence required is preponderance of evidence. Ito ay mas mababang standard of evidence sa isang kriminal na kaso. Kasi sa kriminal ay proof beyond reasonable doubt. Doon pala pumapasok yun. Pero dito sa civil case ay preponderance of evidence is already enough to convict a person in a civil case. Ibig sabihin ng preponderance, mas mabigat lamang ang ebidensyang prinisinta mo against the defendant. Mas kapanipaniwala. Yun lang naman, ano. And yun nga po, kanina din na attorney ay napag-usapan din natin, of course, yung sana may on the other side of the naman story, marami pa din sanang mga public officials din natin, like mga congressman or even senator na gano'n din, ano, maglakas loob din kay Congressman Leviste na may mga ganyan talaga pong nangyayari, di ba, realidad, na nasusugulan. So, sa pagkakataon na to, sa sitwasyon na to ni Leandro Leviste, ni Leandro Legarda Leviste, sa modernong sitwasyon, si Congressman ay maituturing nating isang bayani. Yes. Because, matuturing ko na bayani. As far as I know, sa akin po, sa akin personal, siya yung una kong narinig na knowing flood control yung pinag-uusapan natin, nagsiwalat nito. 'Di ba? Malakas ang kanyang loob at hindi siya natatakot. Kali, alam mo kasi malalaking politiko ang involved dito pag nagsalita ka tungkol sa ganitong klaseng mga transaksyon. So siya walang takot ang kanyang ipinakita na talagang binisto niya yung district engineer. Dito kasi parang naniniwala ang Pangulo din sa sitwasyon na to na hindi lamang district engineer ang involved dito sa mga ganitong klaseng anomalya sa gobyerno. Kasi hindi naman na maglalakas loob yan na mangurakot kung walang sumisipol-sipol na isang politikong medyo nasa taas ang posisyon. At saka hindi, talagang napapanahon mga kayubi, partner, dahil flood control ang pinag-uusapan natin. Napakainit, di ba? Tapos eto siya, biglang merong malakas ang loob na sabi mo nga maituturing na bayani na isiniwalat niya yung malakas ang kanyang loob against corruption, di ba? Kasi kung tinanggap niya yun, malaking pera yun. Sitting pretty na siya niyan. Yung total of 360 million bribe money is actually a huge amount of money na kahit next election din na siya tumakbo, buhay na siya. Napakalaking pera niyan. So, para sa akin nga, personally, I can consider this young dynamic man na isang bayani sa isang modernong panahon. Yun naman ang doon. Magandang, eye-opener din. Eye-opener yan. At hindi din natin pwedeng baliwalain itong talaga namang nagsusumikap doon sa mataas na kupulungan na makadiskubre din ng mga ebidensya. Si Senator Ping Lacson. Ayan, matapang yan na talaga namang nagsusumigasig na ibulgar ang lahat ng anomalya. Kasamahan man niya sa Senado o hindi, kasamahan sa Kongreso, talagang gusto niyang ibulgar ang lahat ng anomalya at itigil na din ang korupsyon sa ating bansa. Alam mo, partner, hindi nga lang siya tumutok sa isang lugar kasi ang thinking ni Senator, baka masabi na, ba't itong lugar lang na itong tinututukan mo? So meron pa siyang mga ibang lugar din na may mga nababanggit din siya na hindi lang doon sa isang lugar partikular. Kaya nga sabi ni Call 45, Attorney Bueno, may nagpapasuhol po talaga at nasusuhulan.
Oo, kalakaran nila parang naging kalakaran nila yan no? Yun At kaya nga minsan maraming gustong pumasok sa politika. Pero hindi dapat ganyan ang kaso. Napabasa mo na ba yung mga memes ngayon ng iba nating mga kababayan? Sabi, hindi na lang ako magdodoktor, magko-contractor na lang ako. Nabasa ko yung mga ganon, no? Ayaw na nila mag-vlogger. Mas gusto na nilang contractor dahil simpleng-simple, no? Makakabili na sila ng mga imported luxury vehicles. Yun. Grabe diba? yun, di ba, partner? Nako. Mahirap ang sitwasyon ng ating bansa. Dapat magkaroon ng katapusan itong mga anomalyang nangyayari sa ating pamahalaan. Dahil ito ang nagpapahirap sa ating mga kababayan instead na nakakakuha ng mga libreng gamot at hospitalisasyon, kinubulsan ng mga corrupt public officials at imbis na nakakakuha ng mga mas madaming benepisyo mula sa ating gobyerno, nawawala ang pondo at iilan ang nakikinabang sa mga malaking perang inilalaan para sa different projects na to. Correct ka dyan. Attorney, isa sa inaabangan daw ni Maria Nanale, Attorney Bueno, waiting ako sa revelasyon ni Senator Ping Lacson sa Bicol naman daw. Lalo na yung sa Albay. Ang nag-iipon lamang daw ng ebidensya ang ating senador bago niya magkaroon ng privilege speech tungkol sa bagay na to. How would you take this, partner, Attorney Bueno, yung mga ganito na talagang may mga kasunod nakabanata? Seryoso yan, no? Step by step ang ginagawa nitong senador na to. Miski naman si presidente, napapansin ko, ay parang hagdanan yan. Dito muna tayo sa unang hagdan, papunta sa pangalawa, pangatlo, hanggang masukol natin kulong kayong lahat. Pero kung sana katulad tayo sa ibang bansa, no, pag nadawit lang yung pangalan for delikadesa. Sa Japan, may diba? Naghaharakiri. Diba, partner? Nagbibigti, makita mo, patay na, nakabigti doon sa kwarto nila. Yes, sana may mga ganon, diba, na may delikadesa na, alam mo na, malinis sana dapat ang galawan sa gobyerno. Kaso medyo may kapal mooks Yun lang. Tsaka pagka nakaharap na sa iyong pera, no? Madali silang matukso. Kaya dapat palagi silang kinakantahan ni Eva Eugenio ng tukso, layuan mo ako. Yun lang. Sabi ni Maria Nanale, Attorney Bueno, tila po, sa Bicol, sabi po, tapos na daw. So, abangan na lang natin. Ayan, ang hihintayin nating susunod na kabanata, no? Ang expose ng ating magiting na senador na si Ping Lacson. Bicol naman ngayon. Yes, naman talaga. Naku, ano pa kaya mga susunod, no? Marami yan. Talaga, maraming involved dito sa anomalya na yan na ibinulgar at nagsimula sa ating Pangulo nung SONA niya. At tatandaan ko yung sinabi niya, sabi mo nga partner kanina na bago matapos ang kanyang termino, 3 years pa, no? Attorney Bueno, no? So, seryoso siya dito. May tatapusin niya talaga to. Yeah. At tila, meron lang isang balita tayo kanina, partner attorney na dating siya sa COA, isang official natin. Sana daw, tuloy-tuloy ito ng Pangulo, seryosohin lang. Kasi mahirap pagka, puro umpisa lang. Baka matabunan na naman ng ibang issue, partner. Palagay ko naman ay umaasa tayo na ito ay ipagpapatuloy ng ating Pangulo. No, nasibakin sa pwesto yung mga involved dito sa flood control projects na may anomalya. At may nabalitaan nga ako yung asawa ng isang commissioner sa Commission on Audit ba yun? Na involved dito sa kontrata na to. So yung mga ganon, yung mga ganyang klaseng public officials, pag nababanggit ng pangalan nyo at medyo nasasangkot na kayo, mas maganda na magkusang loob na. Huwag niyong intayin ng presidente na sibakin pa kayo. Magkusang loob na kayo na lumisan sa inyong mga upuan. Although you are serving at the pleasure of the president. Pero delikadesa naman. Pero partner, ito, sana may masampulan talaga. Makasuhan din, partner, no? Dapat may makasuhan talaga dito. Dapat talaga kasuhan sapagkat isa sila sa mga dahilan na nagpapahirap sa ating bayan. Di ba? Ano yan kumbaga yung buwis ng ating taong bayan ang pinag-uusapan natin to. Kaya ngayon National Heroes Day ay maisasabi natin na talagang merong
bayani naman na isang kabataan, no? Yes. Partner na Actually, nagpakita. maraming bayani dito sa ating bansa na sabi nga ng Pangulo kanina ay hindi na isali sa listahan ng mga bayani pero nakipaglaban para sa ating kalayaan Oo. at katahimikan, no? At lalong-lalo na sa modernong sitwasyon ngayon ay marami ding lumalaban sa laban sa korupsyon. Oo. No? Yung mga magnanakaw sa gobyerno na sumusuporta Oo. sa paglaban na to, na mawala na yung mga corrupt Oo. na opisyales sa ating pamahalaan. Pag nawala yan, ang yaman ng Pilipinas eh. May nagsabi nga, napakayaman daw ng Mayaman Pilipinas tayo. eh. Biruin mo yung bilyong-bilyong pondo na inilalaan Oo. sa Senado. Abay, kung yan ay binibigay mo sa PhilHealth, sa mga Oo. libreng gamot, libreng ospitalisasyon, pagtaas ng pensyon sa SSS, sa GSIS, ang laking ginhawa para sa ating Tsaka hindi, partner. mamamayan. Yung mga katabi natin sa Asia, Vietnam, Malaysia, Thailand, ano tayo? Mas mayaman tayo angat, dyan. oo. Kung Kaso, walang corrupt, yun lang. mas maganda sana ang sitwasyon natin. So, number one siguro tinatarget ng ating pamahalaan dito, tanggalin ng corrupt. Consistent with the tagline of the former President Noynoy Aquino. Ang sabi niya nung araw, kung walang corrupt, walang mahirap. Yun lang. And with that, nako partner, ang bilis ng oras. Nalungkot na naman ako. May bukas pa tayo, partner. Oo. Maraming salamat and partner nagbumabati sa atin, sa'yo, Si ang ating Chris mga na, kayubi. Si Mylene, si Hiro Kanzaki, ang Ayan. ating suki. Si Oo. Chris na conscious. No? Kamusta kayong lahat? Sa lahat ng kayubi. Oo. No? Lalong-lalo na yung tumutok ngayon sa ating programa. Sana po ay mag-ingat kayo at abangan nyo po kami muli bukas at dito po sa Usapang Batas ay pinapadali naming intindihin ang mga batas at kinokonekta sa inyong pang-araw-araw na buhay. Kaya bilang pamamaalam, dito po sa Usapang Batas. Ayan. Ako po si Radyo Man, Jenny Pahilanga. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Sa Usapang Batas. Oras 8:54. That time check was brought